Welcome to Donmar TV News Channel. Kinumpirma ng National Bureau of Investigation na sumuko na ang TikTok user na nagbanta ng assassination laban kay presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, voluntaryo itong nagtungo sa ahensya kahapon at pinayuhan ito na kumuha ng abogado. Wala namang iba pang detalye na ibinigay ang kalihim tungkol sa issue. Noong January 3, kinumpirma ng DOJ Cybercrime Office na nakatanggap sila ng ulat tungkol sa banta sa buhay ng dating senador. Kasunod ito ng comment sa isang TikTok account na nagsasabing may nagaganap na pagpupulong upang ipa-assassinate si Bongbong Marcos. Vote buying ayon sa Omnibus Election Code, ito ay isang election offense. Ibig sabihin nito aga, mabigat ang magiging parusa, kabilang na dyan yung pagkabilanggo ng hanggang 6 na taon, tuluyang pagdiskwalipika sa pagtakbo sa anumang posisyon sa gobyerno at aalisin na rin ang kanyang karapatan na pumoto. Dahil panahon na naman ang eleksyon, muling nagbabala ang Commission on Elections o COMELEC laban sa vote buying activities kapalit ang boto. Paglilinaw pa ng komisyon, hindi lamang sa pamamagitan ng pera ang vote buying, kundi maging sa ibang mga mamahaling bagay. Ayon kay COMELEC spokesperson Director James Jimenez, para maparusahan ang sinumang posibleng gagawa nito ay dapat magkaroon ng kaukulang reklamo. Paliwanag ni Jimenez, upang mai-report ang vote buying activity ay dapat idokumento ito tulad ng pagkuha ng larawan o video. Pero payo ng komisyon, dapat gawin ito ng maingat. Pagkatapos ay formal na maghahain ng reklamo sa COMELEC at ituloy ang kaso hanggang sa may mananagot. To file a complaint, and with a reminder that posting pictures of money with sample ballots stapled to the money or whatever, putting them online, this is not proof of vote buying, but you're going to have to file a complaint in order to put teeth to your actual complaint. Samantala, paalala naman ng COMELEC sa publiko na hindi lang ang nagbibigay ng pera ang pwedeng managot ng election offense, kundi pati ang tumanggap nito. Kung papaano o kung gaano kabigat ang parusa na ibibigay sa bumili ng boto ay siya ring ipapataw sa tumanggap. Paalala nga ngayon ng komisyon, dahil election period na o campaign period na, anumang gagawin, maging ito man ay kandidato o pribadong individual, ay sanction na sa ilalim ng batas ng COMELEC o COMELEC rules. Ibig sabihin niyan ay maaring makasuhan ng election offense. Ano po ba talaga ang masasabi ninyo patungkol po dito sa disqualification ginagawa nila kay sa BBM? Sa disqualification kay BBM? Opo. Okay lang. Okay lang. Okay lang kasi, ha? Kasi pag nagkabotohan, talo sila eh. Disqualification lang yung laban. So kung ang habol nila i-disqualify para lang manalo sila, Yes. I don't agree but I understand. So hindi ako umiinit ulo ko. Chill lang. Gano'n lang gagawin mo. Pagka nagkaroon naman ng patas na halalan, hindi naman sila mananalo. So, gets mo, they have to do what they have to do. Yes, opo. Para po sa inyo, meron ba talagang basihan na para i-disqualify si BBM? What do you think? Walang may basihan ba? Well, hindi ko sabihin kung may basihan o wala. Pero doon sa mga in-erase nila, wala. Nakita ko eh. Wala eh. Tsaka ewan ko lang ha. Hindi, yung DQ, okay lang Hindi kasi yun. talaga, gusto ko talaga kasing malinawan. Itong, especially ito si Madam Guangson. So, ano ba talaga meron? Ano ba talaga meron dito? Ano, hindi na siya commissioner. Wala na siyang bilang. Yes, so, ano ba nakaraan? Di ba siya ang napakatindi dyan? So, ano pa masabi ninyo patungkol dun? Kailangan nilang gawin yung kailangan nilang gawin. Ganun lang yun. Yung papel nila sa script. Wala naman, hindi ko sabihin script. Unfair naman sabihin sa kanila yon. Pero yung sabi ko nga, pag lumaban sila ng patas sa eleksyon at sobrang obvious naman, overwhelmingly BBM ang tao, di wala talaga sila. Tingnan mo nga, ngayon lang, tingnan mo, proclamation rally. O sa nag-proclamation si Isko sa Maynila. Yes. Si Pacquiao sa Jensan, si Lenny sa Naga, Si Ping sa Imus.
tumatakbo rin ba si Ping? Si Ping sa Imus, ganon. O de Balwa-Baluarte. Si Inday taga saan? Davao. Si Bongbong taga saan? Ilocos. Saan sila nag-proclamation? Sa Bulacan. Nakita niya, sobrang obvious na doon sila pumunta sa baluarte nila, tapos itong dalawa na to kahit saan kaya nilang humatak ng crowd. It only goes to show kung gaano sila ka-popular. So kung ako yung kalaban, at ang pag-aasa ko na lang talaga, disqualification. So, hindi ko sinasabi na dapat ma-disqualify si BBM, pero kung gusto siya ipa-disqualify ng kalaban niya, I do not agree but I understand. Kasi kung ako man, Chong, kasali ako sa liga ng basketball, tapos yung kabilang barangay, 7-footer, papadisqualify ko yun. Tatadyak ako sa alak-alakan yun para hindi ako kalaban eh. Mamaya, di ba? Totoo naman yun, guys. So yun, ano po masasabi natin doon sa sinasabi nila na assassination plot Chenes nila? Assassination plot Chenes. Kay BBM po. Kay BBM. Lagi namang may ganun. Meron naman security si BBM. I mean, mahigpit yung security ni BBM actually. So, hindi ako masyadong kabado sa ganun. Kasi napaka-basic na issue eh. It's already a given na pag ganun ka-popular yung candidate. I'm not saying na there is an assassination plot, but even if there is, I'm not surprised. So, chill lang. Yan lang talaga buhay eh. Okay. Di ba? Talagang ganoon. Pag maganda ka, talagang gusto kong itumba. Ganoon. Ang maganda ay tinutumba. Yun ang sabihin sa amin sa federasyon. One-on-one na interview with Tito Boy Abonda dito kay Madam Lenny. Bakit hindi pwedeng iboto si BBM? Number one, sagot niya, siya ay sinungaling. Number two, hindi siya nagpapakita kapag may mga ganitong nangyayari na kailangan siya ng taong bayan. Ano po sir ang medyo reaction niyo doon? Wala, talo naman siya, okay lang. Hindi, kasi pag naman nanalo ka, kailangan mo ba pa namang ano yan? Ako naman, kaya ako lang ginaharot yung ibang mga kandidato, nabobora ko sa buhay, yun lang. Pero yung kailangan mo pa silang pukulin, hindi na kailangan, number one ka na eh. Pag nangunguna ka sa karera at tilingon ka ba sa likod, baka maunahan ka pa, di ba? So, pero sir, Chill lang ako. pero sir, sa ginawa niya yun, sabay nakalamang o nasira siya? Ha? Sabay nakalamang doon o nasira siya? Ewan ko, basta bobo lang talaga eh. Ano na siya? Kaysa ba, mahina naman talaga ulo. So Tito, ito masasabi natin doon sa kaibigan natin si Banat Bay, no? Na doon na siya ngayon sa kampo ni Isko, na hinamon niya ng suntukan. Tapos ngayon, yun daw may tatlong dahilan bakit siya sumama kay Isko. Hayaan mo na, hindi ako interesado eh. Next question please. hindi talaga. I mean, Kasi wala naman pwede ba yun? Si Mocha daw, BBM siya. Siya, ano ba? Isko. Pwede ba yun? Siya manager ni Mocha? Ano yun? Nag-spread ng dalawa para ano yun? Ano yun? Yung parang may 10 piso ka, tapos punta kang perya. Tapos yung 10 piso, gigitna mo sa dalawang kulay. Para hindi shoot sa isa lang. Tingin niyo Bragaza. Parang tingin yun, Sino yun? nanigurado. Hindi ko kilala yun. Manalo si BBM Oh. or matalo si Isko, parang may option silang dalawa na makapita. Oo, hedging ang tawag doon. Yun yung kwan nila eh. Oo, kumbaga ano yan eh. Parang tatlo yung magkakalaban. Tapos dalawa yung tinaya mo. Para 66% chance. Ganon. Nanigurado eh. That's a smart move, but given yung odds na 50+% sa survey si BBM, Wala, malabo.